Hello everyone! Welcome back again sa aking channel. Today, ipapakita ko sa inyo paano gumawa dito ng mga building o mag-repair ng mga building dito, lalo na sa matataas na mga parte. Kagaya na itong sa amin mga kaibigan, dito kasi merong leak ang aming bahay, itong aming bintana nung nakaraang taon pa to dahil dun sa bagyo na sobrang lakas ng ulan, sobrang lakas ng bagyo nung nakaraang taon. Ngayon pa lang nila naaayos kasi ito per schedule guys, hindi porket sinabi mong dito sa Hong Kong, hindi porket mayaman ka, hindi porket pag sinabi mo ng papagawa mo na, hindi basta-basta nagagawa guys. Dito ay ni-schedule nila kasi eto mga to, busy itong mga trabahador na to sa laki ng Hong Kong. At kakaunti na lang guys yung mga nagtatrabaho ng ganyan kasi napakadelikado nga naman talaga yung trabaho nila dahil ayan, tignan nyo naman para sila nakalutang dyan sa alapaap o ka dyan sa hangin. Kita nyo ginagamit nila dito guys, bamboo lang ang ginagamit nila dito, kawayan. Pero dahil dito nga sa may haligi nila, naglagay sila dito ng metal. Para daw pag malakas ang sobrang hangin, dahil eto lang banda sa amin ang malalagyan, hindi from below to above guys. Eto lang sa amin, 1,000 meters below the ground to above the ground pala etong amin. Kasi nasa taas kami ng building, ayan, kita nyo ba? Ang bilis nila maglagay guys, kita nyo nakalagay na sila ng mga bamboo doon. Ngayon naman na maglalagay na rin sila dyan ng mga telon. Teplo, ayan lalagyan na nila yan para may harang kung ano mamalaglag yan, hindi malalaglagan doon sa ibaba. And syempre, lalagyan din nila yan ng screen dyan sa gilid niya, pinakadingding na yung mga yan. O, kita nyo, ang bilis lang nila, nakalagay na yung screen nila. Ilalak lang nila yan ng mga ewan ko anong tawag dyan, pinali nila kulay itim na yan, na sobrang higpit siguro yan, sobrang tibay siguro yan, kasi yan ang nilalagay nila. O, diba, ang gagaling nila. Ganyan ang trabaho nila dito guys. Ayan, tapos nakita nyo, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Tapos na sila. Iba yung gumawa ng mga scaffolding. Iba din guys yung maglalagay ng mga silicone dyan sa mga gilid-gilid ng bintana. At syempre, aayusin nila yan. Pagkatapos nilagyan guys ang silicone, syempre, ayan, maglilinis ako dahil ay ng scaffolding. Maglilinis ako kasi sobrang dumi guys. Syempre, kailangan natin linisin yan dahil hindi naman one day lang nilang ginawa yan. Babalikan pa nila yan, i-schedule ulit nila yan. Kung sino yung may schedule na yung nagagawa. Iba yung gumagawa ng scaffolding. Iba yung maglalagay ng mga silicone dyan sa mga gilid-gilid. Iba din yung maglalagay ng water para i-test nila kung may papasok pa ba ang tubig o wala na. Ayan, dito kasi sa amin guys, pag naglilik yan, pumasok yung tubig, hindi naman masyadong malakas, kaso nga lang, syempre nakakasira ng bahay yun pag may naglilik yan sa mga gilid niyan. Dahil ang sa amin ay ang dingding namin dito guys ay puro salamin, kaya medyo, syempre, hindi natin may iwasan na may pumapasok na tubig dyan. Kaya kailangan nilang ayusin yan. Sobrang mahal ang bayad sa papaayos niyan guys. Mga higit 100,000 yan ang bayad dyan. Ayos pa lang ng bintana. Ang liit-liit lang yan ha. Yan lang sa gilid ang ayusin nila. Pero dahil nga napakahirap na trabaho yan, kaya kailangan mahal ang bayad nila dyan. O, diba? Yan, walis-walisin ko lang guys kasi syempre may mga debris dyan na naiwan dahil sa mga ginamit nila, ewan ko mga panali nila dyan. Tapos saka natin pupunasan. Ganito lang naman dito guys. Dahil itong likod ng ang likod ng dito, hindi ko siya maabot mga kaibigan dahil medyo masikip yun. Hindi ko rin mahila itong bed na to. Ayan. Kaya kailangan walis lang ang pantusok ko dyan sa ilalim yan kasi hindi papasok ang aking kamay dyan. Medyo malaki yung aking kamay. Maliit lang kasi yung space dyan sa may gilid ng bed frame na yan. Headboard ng bed. Ayan, iwalis lang natin to dahil bukas or next day, babalikan din nila yan dahil sa ayusin nila, lagyan nila ng silicone tsaka nila lalagyan ulit ng tubig. Ititest nila yan 2 beses kung okay na ba o hindi pa.
O, 'di ba mga kaibigan? At etong ano na 'to, etong bed na 'to ay napakahirap itulak kasi ang bigat-bigat nito. But anyway, wala tayong magagawa mga kaibigan kundi gawin natin ang ating trabaho. Ayan guys, dahil hindi ko na video nung nakaraan, eto na yung magte-test sila guys, nalalagyan na ng tubig, ganyan sila maglalagay ng tubig. Ngayon uulitin nila guys, kasi lalagyan ulit nila ng silicone dahil meron pang pumapasok, kita nyo? Ayan ang ginagamit nilang paglagay ng silicone. Ayan ngayon naman guys, dahil okay na, tatanggalin na nila yung scaffolding nila o natanggal nila na yung yung lona, telon. Tatanggalin naman nila ngayon isa-isa yung kanilang mga nilagay na bamboo guys. Ang bilis-bilis lang talaga nila dito magtanggal. O, kita niyo ba? Sobrang bilis nila magtrabaho dito guys. Hindi sila yung kagaya sa atin na hindi naman sa pero talagang mabagal talaga yung magtatrabaho sa atin, hindi kagaya dito. Dito kasi, hindi yung arawan ang trabaho nila dito kasi pabilisan talaga yung trabaho nila. Kung mas mabilis ka dito, mas marami kang pera, ganun. Pero dito pulido talaga ang gawa nila, hindi basta-basta kasi once na may defect naman yung gagawin mo, ay talagang babalikan at babalikan mo talaga, hindi kagaya sa atin na bara-bara lang. O, di ba mga kaibigan? O, kita nyo to guys. Umuulan, ang lakas ng ulan ngayon. Medyo lalakas pa ang ulan. Pero wala silang tigil sa pagtatrabaho kasi no choice naman kung hindi nila gagawin yan kasi uulan talaga ngayong linggo. Ayan, o di ba ang bilis-bilis lang nila. O, napagod sila sa paglalagay ng mga tali at mga kawayan dyan, pero mapapagod pa rin sila sa pagtatanggal. Believe ka sa kanila guys, tignan mo ngayon safe pa siya ngayon dyan kasi nakaganyan, may mga patungan pa siya ng paa hanggang sa maubos siya. Tignan nyo guys kung gaano kagaling nila dito. O, diba? Ayan na ang ulan mga kaibigan, ang lakas na ng ulan. O, kita nyo ba? Ayan na ang dilim-dilim na doon. Kanina ambon-ambon lang. Ngayon talagang ang lakas ng ulan. Kita nyo ba? Basang-basa na ang bintana namin at basang-basa na rin siya. Ang sipag. Ang swerte ng asawa nito sa totoo lang. Ganyan sila kasi sipag dito sa Hong Kong guys. Kita nyo ilang piraso na lang yung natitira na tatanggalin niya na bamboo, no? Ayan, tatapak na lang siya dyan. Para makuha niya yung bamboo. Di ba napakahirap talaga yung trabaho na yan? Kung kayo hindi kaya malulula dyan sa sobrang taas. Di ba? Bilib na bilib ka talaga sa mga trabahador dito mga kaibigan. Kita nyo? Pag kaya hindi pwedeng basta-basta mataba ka dito, hindi ka pwede dito kasi kailangan talaga yung fit ang katawan mo para kayang-kaya kang dalhin ng mga ilalagay mo dyan. Ayan, magtatanggal naman na siya ngayon guys, ang bakal, yung pinagpatungan, kita nyo? Syempre bakal na yung pinagpatungan dyan guys kasi nakaroskas. At eto naman isa, nagtatali na siya ng mga bamboo na nagamit nila. Eto, palas na yung ginagawa niya, sobrang grabe na ng ulan dito guys at ang lakas ng hangin, ewan ko lang kung hindi siya giniginaw dyan, ang lamig talaga yung ngayong araw guys kasi ang lakas ng hangin, ang lakas pa ng ulan, pero sana okay lang siya dyan, ang lamig talaga, kita nyo yung kamay niya, sa bintana lang namin siya nakahawak, sobrang sipag nila, no? Ayan. Dalawa na lang yung tatanggalin niya. Tatlo pala. Ayan, natanggal na yung isa. Last na tong isa na to. Tingnan nyo, ginamit na yung paan niya dyan. Para matanggal na yan. Tapos yung isa naman, taga-abot sa taas. Eto, last na to. Tingnan nyo guys, nakatapak na lang siya doon sa may sa may maliit doon sa ibaba. Diba? Pagkatapos yan guys, lalagyan na nila yung ng silikon yung mga butas. Siyempre, ipapako nila yung mga tornilyo na nandyan. Tapos lalagyan nila ng silikon. Para naman yung silikon ay hindi pa, dun, mga butas pinagbutasan ay hindi pasukin ulit ng tubig. Kasi pag pinasok ng tubig yan, malaking problema na naman yan. Ibang usapan na naman yung kailangan gawin na naman ulit. Ganyan sila kagagaling dito guys. Diba? Kita nyo na? Ayan, tapos na siya, aakyat na siya at doon na siya, sa taas. Aakyat na yan dyan pagkatapos niya to. Tapos, tatanggalin na rin niya yung tali niya dyan.
O, diba? Natanggal niya yung tali. Grabe, lakas ang ulan, guys. O, eto, tapos na sila. At ngayon naman ako'y maglilinis na rin dito kasi tapos na sila. Siyempre, pagkatapos nila magtrabaho, maglilinis na rin ako dito. Ngayon naman aakitin ko tong aming mga aircon, guys. Kasi nakita ko kasi medyo nagdudumi siya dahil nga sa panahon, basa, mahumid. Ganito kahirap ang trabaho dito mga kaibigan. Kung hindi ka sanay sa mga trabaho ito, talagang malulula ka talaga. Kagaya neto, dito sa baba, kailangan ko lang yung maliit na. Hindi naman maliit yan kasi mataas pa rin yung ladder na yan, hagdan na yan. Kailangan mo na hagdan at kailangan mo mag-iingat ka rin mga kaibigan kasi sobrang hirap talaga yan. Nakakangalay ng kamay, nakakangalay ng paa, at syempre nakakalula yan. Kaya kung meron kayong nararamdaman, please don't ever do this one. Wag kayong aakyat dyan sa mga hagdan. Kasi mapapahamak lang kayo pag humakyat pa kayo din sa mahagdan kasi nakakalula talaga kahit nasa loob ka lang ng bahay. Isang pagkakamali mo lang dyan mga kaibigan, malalaglag ka na. Pero dahil nga tayo Pilipino, isasayaw na lang natin ang ating pagod. Ayan, sayaw konti lang, sayaw pa more. Dahil akit tayo dito, daran, 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 daran. O, diba? Pantanggal ng takot yan. Kasi ang taas-taas neto, guys. Kita nyo ba? Mas mataas pa sa akin yung hagdan na yan. Kailangan talaga natin na malaking hagdan dito, guys. Kasi sobrang taas na rin talaga yung pupunasan natin. O, isa pa. O, diba guys? Ganyan lang tayo mga Pilipino kahit gaano tayo ka-stress. Nagagawa pa rin natin tumawa kahit nakakatakot yung ginagawa natin. Ayan, naakit na ako dito hanggang sa matapos natin to. Salamat sa inyong panonood. So, kung nakarating kayo sa dulo ng ating video, thank you so much sa inyong lahat. Ganito lang ang buhay namin dito. Kung sila ay nagtatrabaho sa labas, ako naman nagtatrabaho sa loob ng bahay mga kaibigan. At halos pareho lang naman kami. Mas safe nga lang sa akin dito kasi nandito ako, sila sa labas sila nagtatrabaho. Salamat sa inyong panonood. Thank you so much. Don't forget to subscribe, like, and share kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel. Have a blessed good night, good morning, good afternoon, saan man kayo na naroroon sa oras na ito. Ay, dahan-dahan lang tayo sa paglilinis dyan kasi mahirap mahulog. Bye-bye guys! See you next time! Sana sa may mga kamag-anak na nasa abroad, sana mapanood ninyo ito at makita ninyo kung gaano kahirap ang buhay namin mga OFW dito. Hindi po namin pinupulot ang pera na pinapadala sa inyo. At hindi rin po madali ang trabaho dito, lalo na kung nagkakaedad ka na dahil napakadelikado din ang mga trabaho ito. No choice ka naman kaibigan kung hindi mo gawin dahil yan at trabaho mo at walang gagawa dyan kundi ikaw lang. Okay? See you next time. Bye!